Ito palang this coming Friday ba yun? Friday nga ba yun, 2028? March 28. Meron palang mga kilos protesta. Dalawang grupo na magkatunggali ang gagawa ng mga protesta. Hindi lang pala dito sa Pilipinas, kahit sa abroad. Okay? Yan po yung issue ng birthday ng dating Pangulong Duterte. Yung mga Duterte groups magrarally para ipanawagang ibalik sa Pilipinas si Duterte. Yun namang mga Pilipino na magrarally din kung saan-saan ang sigaw, panagutin si Duterte. Litisin at dilitisin na nga sa ICC. Managot sa kanyang mga kasalanan. Kaugnay po ng kanyang tukhang na ginawa ng kanyang administrasyon kung saan nawala ang buhay ng nasa 20 hanggang 13,000 mga Pilipino nung panahong yon. Mula nung mayor at nung maging presidente base sa mga reklamo na ipinarating ng mga Pilipino complainant sa International Criminal Court. Okay? Yan po yung ating aabangan. March 28. So magiging balanse pala ang galaw. May mga OFW magrarally sa Netherlands ng pro at anti-Duterte. Sa iba-ibang lugar ganon din at maging dito sa Pilipinas. Okay lang po yan dahil nailalabas nila ang kailang karapatan. Pero sana ay magpakahinahon, daanin lang sa tamang paghahayag at malayang pamahayag kung ano ang mga saloobin. Pero kung ito po'y hahantong sa panawagan ng may pagka-destabilization o inciting to sedition o rebellion, aba, ingat kayo. Hindi po yan pwede. Bawal po yan. Siyempre, yung mga nanawagan na panagutin si Duterte, hindi yan gagawa ng ganyang klaseng panawagan. Yung mga pro-Duterte ang posible na samantalahin yung pagkakataon. Huwag naman sana ilang gawin kasi mananagot sila sa batas. Hindi po nagbibiro ang Philippine government, ang ating mga otoridad na mag-imbestiga at mag-file ng mga kaso, mag-aresto kung kinakailangan kapag umaabuso na, lumalabag na sa batas sa kanilang mga hinaing. Ang freedom of the press, freedom of expression, freedom of assembly, legal yan. Sinasaad yan sa Saligang Batas, 1987 Constitution. Pero pag sinobrahan ninyo na may makakaagabyado na sa iba, may pagka-sedition, may pagka-rebellion, aba, ibang usapan na yan. Mananagot na po kayo. Okay? Paalala lang po yan. Kasi ngayon po, ang panawagan nila, ibalik si Duterte. Dahil yun daw ang sinasabi ni Duterte, ibalik siya. Inamin na po ni Sara Duterte ito sa harap ng mga Pilipino sa Netherlands na yun daw sinasabi ni Duterte, ibalik siya. Ang sabi naman ni Atty. Conte na isa sa mga prosecutor, isa sa mga abogado ng mga complainant, malabong mangyari yun na maibalik kaagad o maibalik si Duterte rito dahil kontrolado na ng ICC, may mga ebidensya na sila, magtatrial na nga sa September, hindi yan ganun kadali na maibalik. Dahil na yan nga ay kontrolado na ng ICC na wala lang pwedeng makialam. Okay? Kung may nagsasabi mga yan kayang ibalik sa lalong madaling panahon, ay yan speculation lang. Kasi ang korte hindi natin pwedeng pangunahan. Nasa mga ICC judge, nasa korte, dyan sa International Criminal Court, ang pasya at desisyon at kontrol sa kung anong gagawin nila kay dating Pangulong Duterte. Hindi yan makukuha sa mga rally, hindi yan makukuha sa mga panawagan, hindi makukuha yan sa mga press conference interview. Kasi ang ICC, dati ko nang sinabi ito, walang pakialam sa politika sa Pilipinas. Sila ay makikialam dun sa akusasyon, ebidensya at complainant ni Duterte. Aalamin kung may basihan at bibigyan ng pagkakataon ng Defense Council na i-counter ang mga basihan, ebidensya na idudulog o na indudo na, ibinigay na ng mga complainant at ng mga prosecutors at private prosecutors. Yun po yun. Ibig sabihin, magtatrial. Wala silang pakialam sa mga rally. Kahit mag-rally pa araw-araw. Dahil nga po yan ay pampolitika. Ayun po yung sitwasyon dyan. So sana magpakahinahon. Kahit anong oras, anong araw, pwede kayo mag-rally basta naaayon sa lugar. Pag umabuso at lumampas sa mga panuntunan, may pananagutan na. Ayan yung palaala. Huwag kayong masyadong magpapaniwala
sa mga kandidatong nagpapainit na sitwasyon kasi ang interest nila ay makilala sila. Ang interest nila ay tulungan sila para maging senador o anumang posisyon kasi tayo ay mag-i-eleksyon. Tandaan nyo, after eleksyon, lalamig na yung mga politikong yan. Hindi na yun yung makikita. Hindi na yung magsasalita kung ano-ano kasi tapos ng eleksyon. Pero ngayon, hanggang sa papalapit ng eleksyon, napakaingay na mga yan. Lahat yan magsasalita, lahat yan babatikos, lahat yan isasakay sa kainitan ng isyo na ang kanilang paniniwala, makakakuha sila ng boto. Ay hindi po ganon. Alam kasi ng mga tao ano ang totoo. Merong pananagutan kasi may complainant. May pananagutan kasi may mga biktima. May pananagutan dahil kasi umabuso sa kapangyarihan. Yun ang hindi pwedeng ibaliwala. Kaya nga maglilitis, kaya nga magtatrial, yan ang patutunayan, yan ang pag-uusapan, kaya abangan nyo. Yung issue ng next week, sunod na buwan, uuwi na, panlilin lang po yun, hindi yun ganon. Kung dito nga sa Pilipinas pag kinasuhan ka, hindi ganon kadaling i-release ng korte. Hanggat hindi malinaw kung dapat i-release, kadalasan niya, nire-reject ang mga petisyon. Kung hindi naman na-justify na mabuti, ay doon pa kaya sa International Court na walang pakialam sa kung anong internal problem ng ating bansa. Nakikialam lang sila dahil crime against humanity, paglabag sa karapatang pantao ng inosenteng mamamayan, ang pinag-uusapan. Yun ang concern nila ng International Court. Hindi yung ilagay sa pwesto, magpatanggal siya na sa pwesto, politika yun, silang pakialam doon. Ayan, para lang alam niyo. Huwag kayong palinlang doon sa mga nagsasabing mga speaker, sa mga press conference, sa mga rally, na akala mo ang kailang sinasabi ay totoo-totoo, hindi, nililin lang kayo lang noon. Gusto nilang magpasikat para sila iboto nyo dahil kandidato sila. Nagpapasingat lang yon dahil sila abogado. Hindi nga kumuha ng mga abogadong Pilipinong magagaling. Kumuha nga sila ng international lawyer. Parang walang tiwala yung mga Duterte sa mga abogadong Pilipino dahil ang kinuha nila ay mga dayuhan, lead counsel. Kung meron man, isa lang yata na Pilipino. So, yun. Diba? So, magpapatuloy pa rin po ang kanilang mga galaw sa kanilang gustong sabihin. Karapatan naman nila yan. Pero sana, maging marunong ang Pilipino, huwag kaagad sumakay at maniwala, huwag kayong mag-share kaagad ng kung ano-ano mga video na hindi naman totoo dahil binabantay na kayo ng NBI, binabantay na kayo ng ating mga otoridad. Ang mga fake news ay pananagutin na. Ang creator ng mga news na ito at mga producer nagbabayad sa mga financier ng mga vloggers na yan, pananagutin na po ng NBI. Kasi hindi na po talaga papayag ang Estado na patuloy niyong lapastanganin, patuloy niyong siraan, patuloy niyong akusahan ng mga mali dahil wala namang pagpapatunay. Dahil lang sa inyong galit na hindi naman po naaayon sa lugar. Dapat kasi rule of law. Yan ang sinabi ng Pangulo, ay ayaw yung sumunod. Tapos pag pinutupad, iyak-iyak kayo. Ay, nako ha, bahala kayo dyan. Please like and share ng video ito.